Karoon ako ng matinding sakit. Kumbaga parang binalikan na ako ng lahat ng pwedeng bumalik na sakit sa akin. Sa tagal ng pagtatrabaho ko, nakalimutan ko na yung health ko, napabayaan ng konti. So, nagkaroon ako ng sakit sa puso, na triple bypass ako. Isang bagsakan yun Mama Ogse. Isang bagsakan. Nung inatake ako sa puso, 2020 ito. Kasagsagan ng pandemya, inatake ako sa puso, nasira yung kidneys ko, meron akong high blood pressure, diabetic ako, lahat na. Hindi naman ako totally nawala, nag-slow down doon sa TV Patrol kasi ang dami ng restrictions kasi nga naoperahan ako, triple bypass. So hindi ako nakalabas sa ospital ng mga 1 buwan. Mahigit. Buti na lang, nung nakauwi na ako, work from home pwede. So, nandoon ako, gre-report pa ako, pero work from home lang. Hindi ako na makalabas. Hindi na ako nakikita sa gitna ng EDSA, na nag-i-interview ng mga motorista, hindi ko na magawa yun. So, nagbawas ka ng trabaho? Nagbawas ng trabaho. Yung iyong sinapit, feeling mo, mahal talaga ako ni Lord. Sabi ko, ang lakas ko kay Lord. Akala ko nung unang ang lakas ko sa baba. Sa taas pala ako malakas. Pero sa tulong din ng pamilya, meron akong tinatawag na mga prayer warriors, nakaligtas ako Hindi ko akalain na makakaligtas ako. Yung mga anak ko, akala din nila yun na talaga. Kasi sabi ng mga doktor, kahit tapos na yung bypass, hindi pa siya ligtas. Kasi titingnan pa, i-obserbahan pa. Baka tinamaan ng utak, tinamaan ng boses, yung mga ganyan. So, touch and go talaga nung time na yun. So, sobrang swerte. Pero Mama Ogsi, parang bakit yung mga ibang tao pagka life and death situation, di ba parang sabi nila, nakikita nila, I saw a light. Oh, ikaw? Wala Di ko alam bakit hindi ako nakakita ng light. Parang nga, impyerno nga yata nakita ko Yung trabaho pa rin, doon pa rin nag-manifest doon sa life and death situation ko na yun na pinakita sa akin na parang sobra ka na sa trabaho Kaya, slow down. So, nag-slow down ka na ba? Hindi pa rin. As soon as nakakuha ako ng fit to work clearance, balik ulit ako. Una, pinayagan ako sa studio lang. Pwede ka sa studio, minimize yung interaction sa mga tao, yung man on the street interviews kasi napaka-vulnerable ko sa lahat ng klase ng sakit. And at that time, meron pang COVID, ba? So ngayon, pwede naman, kaya lang bawas pa rin sa mga interview sa mga man on the street. Na parang napaka-ironic. Kasi, sabi ko nga sa iyo, kilala ko bilang mutya ng masa. So, yun ang parati kong ka-interact ang masa. Ngayon parang, teka muna, bawas muna tayo. And parang napakahirap. Buong buhay ko yun ang ginagawa ko Parang at the time, sabi ko, parang sobrang batok naman ang ginawa sa akin ng Diyos. Pwede naman yata siguro sana kinausap na lang ako ng maayos, yung ganyan. Pero yung ganung klaseng sakit na matindi, hindi ko inakalang mangyayari sa akin. Hanggang ngayon, patuloy kasi nagdadialysis ako Kasi nasira nga yung aking kidneys. Pero nung time na ikaw ay nasa limbo, ika nga, sabi nila, ito yung time na, papaalam na ako sa mga anak ko, sa pamilya ko. Wala. Wala kang ganon? Wala. So lumaban ka talaga? Oo. Ang sabi ng anak ko, kasi siguro nasa ICU ako ng mga 5 araw, ang tindi kasi nung mga nagdasal para sa akin. At yun ang ikinagulat ko. Kasi kilala ako ng mga tao na, si Doray, matapang, mataray, bungangera.